Buksan po natin sa unang hari, kabanatang 17 mula po talatang 8 hanggang po 16. Sa talatang 8, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Aalis na sana ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay, mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papapatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito po ay isang tagpo, sa buhay po ng lingkod ng Diyos at ang babae na wala man lang pong siyang sapat na kakayanan upang po tustusan ang kanilang pangangailangan araw-araw. Sapagkat ang babaeng ito, byuda, at kadalasan po sa Middle East, lalaki po ang nagtatrabaho at sila po ang nagtataguyod sa pangangailangan ng pamilya, katulad din po rito sa ating bansa. Sa tagpong ito, namatay na po ang asawa ng babae at mayroong iniwang anak at dalawa na lang po sila at ito ang sitwasyon. Mayroon pong 3.5 years, 3 taon at kalahati na hindi po uulan. Sa makatuwid, lahat po ng magiging pananim sa loob po ng 3 kalahating taon, matutuyo po, matitigang ang lupa at lahat po ay magdaranas po ng kahirapan. Ngunit isang lingkod ng Diyos, ang pinapunta niya sa lugar ng Sarepta dahil nung pinapunta ito ng Diyos doon po sa Batis upang ito po ay kumain at uminom at ang nagbibigay ng pagkain ay uwak, isang araw natuyo ang Batis. At sabi ng Lord, pumunta ka doon sa Sarepta sa bayan ng Sidon. Sa mapa po o sa Old Testament, ang Tyre at Sidon, it is a place where Satan is sitting. Ang tawag po nila rito, isang teritoryo po ng Diablo. But then, God is a God of all things. Kaya ang sabi niya, punta ka sa Sarepta. Mayroong isang byuda na ito ay maghihintay sa iyo ron para ito ang tutustos sa pagkain. So, dito ngayon, tingnan natin. Elijah's life was full of obedience and submission. When God told him na sabihin mo sa hari na hindi uulan ng 3 at kalahating taon, mayroon siyang lakas ng loob na nagpakita at sinabi niya ito. Of course, kung ikaw ay simple o ordinaryong tao tulad ni Elias at sabihan ka ng Diyos na sabihin mo sa presidente o sa sino mang nakakataas sa lipunan na negatibong bagay ang parang iyong sasabihin, of course, medyo maaantig ang damdamin mo o magtataka ka. But then Elijah was full of submission and obedience sa Lord. He went, pumunta siya kay Haring Ahab. At kanya po itong sinabi. So he faced the giant of his life. Sa katauhan po ng Haring Ahab at ang kanyang asawang si Jezebel. At humarap din po siya sa isang higanteng pagsubok. 3 taon at kalahati, walang ulan, walang ani, walang tanim. Lahat mamamatay. Puno ng trouble and testing. But he still managed to obey God. Mayroong tagutom sa lupain, but God
is above all. Amen. Ang Diyos ay higit pa. Hindi po siya natataranta kung anong gagawin niya sa mga kaguluhang nangyayari sa mundo. Sa kabila ng lahat ng yan, God still cares. Kasi gustong ipakita ng Diyos na siya po ay makapangyarihan. Purihin ng Diyos. So His message and order, God's order is to support one another. So sabi ng Lord kay Elijah o Elias, punta ka sa Sarepta. Dito mapapansin po ninyo yung teamwork ng parehong umaasa sa Diyos. Teamwork na ito po ay nagtutulungan sa panahon ho ng kagipitan, sa panahon ho ng kaguluhan, sa panahon ng kawalan. Pero yung tandem ng dalawang ito, hindi kinalimutan ng Diyos sapagkat sila'y sumunod sa utos ng Diyos. Ang sabi ng babae, mamumulot ako ng kapirasong kahoy. Pagkatapos kumain at matapos iluto, hintay na namin ang kamatayan. But then Elijah said, "Thus saith the Lord, gawin mo yan, pero pakainin mo muna ako sapagkat hindi mauubos ang iyong lalagyan o sisidlan ng langis at ng iyong pagkain." And this woman did not even doubt. Hindi niya sinabi na, sabi ba talaga ni Lord yan? Totoo kaya yan? Walang ganon. But the woman believes that even in times of trouble, that even in times of nothingness, God could make all things possible. Amen. Kasi ang sabi niya kay Elijah, saksi ang buhay mong Diyos sa aming sitwasyon. But then Elijah spoke the word of God. For it is said, for it is written, God, ang sabi nga noon, hindi kanya pahihintulutan, nawalan ng pagkain, mawalan ng inumin sa loob ng maraming panahon hanggat hindi paulanin ng Diyos. And it happened. God is more concerned to you than you're concerned to yourself. Mas sigit ang malasakit ng Diyos sa iyo kaysa sa malasakit mo sa sarili mo. May time nga naiinis ka sa sarili mo pero never na nainis si Lord sa iyo. May time na kapag tumubo ang tigyawat sa ilong mo, inis na inis ka na. Di ba? May time na kapag hindi ka na pinansin ng crush mo, iniisip mo ano yung kulang sa iyo. Iniisip mo, di ba, kung ano ang dapat mong gawin. At para bang bias si Lord na, Lord, bakit hindi ako pinansin? At nang dahil doon, you begin to see yourself negatively. Simulan mong titignan kasi kaya ako pinansin kasi ganito ako. Minsan mayayamot ka na sa sarili mo. Kaya yung iba sa inis nila sa sarili na, naglalaslas na lang. Yung iba sa inis sa sarili nila, nagpapatiwakal na lang. Pero si Lord hindi. Nandun pa rin yung salita. You were made according to His likeness. Kaya dapat lagi nating isipin, kung mayroon kang dinaramdam ngayon, kung mayroon kang pinagdadaanan ngayon, concern si Lord sa sitwasyon mo sa buhay. Amen. Isang mama, pagkatapos kumain, nag-iisip siya kung ano ang susunod niyang gawin. At parang problemado siya sa maghapon. At isang araw, nakatayo doon sa harapan ng bintana, nakasilip siya ng ganon. Katingin sa malayo, napansin niya ang isang pulubi, nagkakalkal ng pagkain sa basura. At doon siya nagsimulang magpasalamat. Ang sabi niya, Lord, salamat. Kasi hindi ako katulad niya na nagkakalkal ng basura. At itong nagkakalkal ng basura, tumabi siya dahil may malakas na tunog ng ambulansya. At nung tinignan niya, may tao sa loob, may nakahiga. Ang sabi ng pulubing ito, Lord, salamat. Pagdating doon sa ospital, napansin ng taong nakahiga na tinatakbo sa emergency. Nakita niya at nasalubong niya ang isang mamang nakabalot na ng kayong lino. At ang sabi niya, Lord, salamat, hindi pa ako patay. Magpupuri pa rin ako sa inyo. Sapagkat ang patay ay hindi na makapagpupuri sa Lord. Habang may hininga, habang may buhay, God is still God. And God deserves your praises. God deserves your worship. God deserves, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kaya mo bang gawin yon? Habang may buhay ka,
na minsan walang kabuhay-buhay? Can you still praise God when you are at the lowest ebb of your life? Can you still praise God when you are walking in the path it seems like death? Na habang nilalakaran mo, animoy kamatayan? Sabi ni Haring David, di ba? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Lumakad man ako sa daan, animoy kamatayan. Magpupuri pa rin ako sapagkat alam kong kasama kita. Can you still praise God? Sa panahon na ito ang sitwasyon mo, na para bang hindi mo alam kung sino ang tutulong, parang di mo alam kung sinong kakapitan mo. Kagabi lumapit sa akin ng isang mama. Ang sabi niya, doon po sa amin, pastor, may nagsabi, hindi po sa taga-13. Doon po sa amin, pastor, may nagsabi. Kasi narinig niya ilang beses kang nangaral, nabuhayan siya ng loob. Pero sa kabila nun, dumating yung panahon na iniwan siya ng asawa, pagkatapos hirap na siyang maglakad, nakatungkod na lang, at ang bulong daw sa kanya, mayroon daw siyang narinig na bulong. Sinabi niya doon sa mamang yun na nagsabi sa akin, dalhin mo ako kay Pastor Vidal para umayos ang buhay ko. Yan ang sabi ko naman, bakit daw? Kasi ang sabi raw ng bulong sa kanya, dito raw titira. Sabi ko, saan ko patutulugin dito? Pastor, ang linaw ng sabi niya, doon daw sa 3rd floor. Kasi gaganda raw ang buhay niya kapag nandito sa iyo. Sabi ko, yan ang wag na wag mong gagawin. Dalhin mo siya sa Panginoon, wag sa akin. Di ba? Dalhin natin ang tao sa Lord. Kasi si Lord, masigit ang malasakit niya kaysa malasakit natin sa iba. God is concerned about your life and your future. Concerned si Lord sa buhay mo at sa kinabukasan mo. Kaya nga ang Bible, pag binasa mo, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng buhay. Yung iba na walan ng mahal sa buhay, hindi na nila makita ang ganda ng hinaharap. Laging nagsasabi, paano na ako? Nawala na yung tumutulong sa akin. Nawala na yung sinasandalan ko. And this woman was like that. Wala na ang aking asawa, byuda na ako, maliit pa ang anak ko, di ko na kayang magtrabaho. Magtrabaho man ako, walang pagtatrabahuhan. Tigang ang lupa, wala ng punong kahoy na mumunga dahil sa tagtuyot at maaring lahat ng puno ay taglagas na dahil po wala na pong namumunga. At yung kanila pong mga pagkain ay ubos na rin. But then because God is God, above all powers, above all kingdoms, above all thrones, above what you think, above what you imagine. No eyes have seen, no ears have heard. God is God. Pero nung marinig na sabi ng Panginoon, bigyan mo ko ng pagkain. At nung nangyari nga ito, karoon ng magandang buhay. Ang future naging maayos, naging maganda. So ano ang nais kong sabihin dito? Mayroong tinatawag na prerequisite. God will bless you, but you have to do something first. Ang prerequisite for receiving is giving. Kung hindi nagbigay ang babaeng ito ng pagkain kay Elijah, wala po siyang matatanggap. Para ikaw makatanggap, ikaw ay magbigay. So yun ang sitwasyon. The woman was saved through her giving. Kasi naligtas naman tayo sa pamamagitan ng pagbibigay. For God so loved the world that He gave. Nagbigay ang Diyos. At dahil doon, naligtas tayo kasi may nagbigay. Yung pagbibigay mo pala may naliligtas. Nung ang babaeng ito nagbigay kay Elijah, naligtas. Silang mag-ina at maging yung future nila, gumanda ang buhay. So the woman was saved through her giving. At si Elijah, nakapagpatuloy sa ministry because mayroong tumustos sa kanyang pangangailangan. Hanggat hindi sinasabi ni Lord na umalis ka, doon lang siya. At habang nandun siya, binebless. Binebless sila ng Lord at yung babae, nagpapakain. Luto ng luto kay Elijah, para kay Elijah. And I've seen that givers are the best partner in the ministry. Kahit sa pamilya, kung ang asawa mo madamot, ano ang gagawin mo? Mapipilitan ka magtrabaho. Kasi ang asawa mo madamot. O ito para sa iyo. Eh yung iba, wag mo nang basta para sa iyo yan. Anong para sa akin? Pamalengke mo. Tapos nandyan na rin yung pang-araw-araw na gastos, pambayad ng bahay, pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, pamasahe ng anak mo, basta yan na lahat yan.
Kulang bahala ka na sa buhay mo. Basta ako may pambisyo. Kung ikaw yung asawa at gano'n ang asawa mo, anong gagawin mo? Mapipilitan ka mag-sideline, mapipilitan ka magtrabaho. Pero kung asawa mo, eto po, sweetheart. Kikita nyo sa mga YouTube, galit yung babae sa asawa. Ayaw patabihin. Nung pagkuhanan ng una niya, para sana humiwalay. Pagkuha ng una niya, ang dami palang pera. Biglang tumabi. Bakit? Because of giving. Ang pagtulong ay isang sakripisyo. Pero sa pagsasakripisyo mo, may nabubuhay. Sa pagsasacrifice natin, merong nabubuhayan ng loob. Mayroong naliligtas. May nabubuong pangarap. At yung tinulungan mo, isa lang sasabihin niyan, babawi ako. Ibig sabihin, pagpapalain ako ng Panginoon because of what you've done. At kapag ginawa ni Lord yan, babalikan kita at higit pa. Nung ang simbahan po ay maliit pa. Nandun pa ho kami sa kabila. Merong isang pamilya, na uuwi na ho sila ng probinsya para doon ho po manirahan. At bilang pastor po nila, maliliit pa yung mga anak, at ang simbahan po ay maliit pa ang congregation, wala akong maibigay na pera. Pero kung anong meron ako, yun po ang aking kinuha. Kinuha ko po yung relo, gold-plated, niregalo po sa akin ng isa kong pinsan, galing sa Saudi. Mahal ko yun kasi college pa ako, meron na yun Ningatan ko. Pero dahil wala akong maibigay, sabi ko, binigay ko yun. Tapos may Ray-Ban din ako, na imported din galing ibang bansa. Nakita ko ang trabaho niya, nagwe-welding. Binigay ko rin. At pagkatapos, umuwi na po sila. Dumaan ng maraming panahon. Last week, nasa Samar kami. At itong pamilyang ito, never na humiwalay sa amin. Dinala kami sa hotel ng 4 na gabi, 5 araw, sitting pretty kami ron, biglang may pagkain, at halos request kong pagkain nandun. Simple lang na may request ko. Gusto ko yung gulay na ang tawag po nila bago. May gulay po doon, isang puno na ang tawag po nila bago. So kahit yon ay luma na pagkakaluto, bago pa rin. And we enjoy. Sabi ko, gusto kong kumain ng shell. Meron po silang tinatawag na scallop. At yon ay bibihira po doon. Nag-provide sila. Nakita ko, pag nagtanim ka, aani ka. Amen. At hanggang sa pagdating at hanggang sa pag-alis po namin, lagi pong nandun. It is because nagbigay ako. Kaya si Lord hindi niya pinagpapala ang madamot. Givers are the most prosperous people and faithful members inside the church. Pag giver ka, hindi ka malilimutan. Ang taong mapagbigay, hindi malilimutan. Maaring wala ka na sa simbahang kinalalagyan mo o sa lugar na kinalalagyan mo dahil giver ka, magdadala ka ng ulam sa kapitbahay. Pag ikaw ay lumipat ng bahay, maiisip nila yun. Dati kong kapitbahay, ang bait noon, laging hindi ka maalis sa kanilang kaisipan. Ang babaeng ito hanggang ngayon, buhay ang kanyang patutuo dahil giver siya. God's order when it is obeyed. Tingnan nyo, kapag ang utos ng Diyos ay nasusunod. Sa verse 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. This woman believed that the one who spoke to Elijah ay Diyos. Kasi ang sabi niya, buhay. Sabi niya, saksi ang buhay mong Diyos. At sumunod siya. God's order, when it is obeyed, it will change your situation and your atmosphere. Alam mo, kapag kasinunod mo ang Diyos, kahit saan ka naroon, yung tigang, nagiging sariwa. Yung mahirap na lugar, nagiging maganda because of you. Yung atmosphere mo nag-iiba dahil sa iyo. Anointing will fall and flow down. Kapag ikaw mananampalataya, gagamitin ka ng Panginoon sa lugar kung saan naroon ka. Sa darating na November 23 hanggang December 12, nandun po ako sa UAE. Tinignan ko yung schedule na ibinigay sa akin. Maggaganon-ganon lang po ako sa Abu Dhabi at saka po sa Dubai. At yung mga kapatiran, gusto nila doon ako matulog sa lugar na bahay nila. So nandun na lahat ng itinerary. At yung ibang simbahan na hindi naman fish dyan nakakilala sa akin, they're longing
na sana makapasyal ako doon sa kanila. So, titignan ko rin yung schedule ko kung ganon. Kasi, pag mapagbigay ka, hindi lang sa pera, maging sa panahon mo, maging sa talentong meron ka, when you start spreading, when you start sharing things that you have, si Lord natutuwa at iaanoin ka ng Panginoon. So breakthroughs will come to you. Financial breakthrough will come when we start giving generously. Kasi ang babaeng ito, eto na lang, kakapiranggot, ito na lang meron kami, na kapag niluto namin ito, wala na kaming susunod na lulutuin. Maghihintay na lang kami ng kamatayan. Kung tawagin yung mamatay kang dilat. Ay, yun ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos sabi niya, konti na lang, pero sabi ni Elijah, sige, yung konting yan, lutuin mo. Bago kumain ako muna. Parang sinasabi, konti nga lang, hindi na magkasa sa aming mag-ina. Tapos ikaw galing ka sa malayo. Gutom na gutom ka. Sa isip niya, maaring wala kang titira sa amin. Pero ang sabi niya, sige, magluto ka. Tapos ako muna pakainin mo. And this woman, hindi siya nagsalita laban kay Elijah. Nag-serve lang siya sa lingkod ng Lord. Sa lahat ng mayroon siya. And truly enough, pinagpala ng Lord. Faith will arise when you decide to obey and respond to God's calling, to God's order. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, ibig sabihin nun, yung pananampalataya mo na buhay. Kasi yun lamang nakakasunod sa Panginoon, ang mayroong pananampalataya. Kasi yung iba, they doubt the Word of God. God's order is to save us from struggles. Sabi ni Elijah, Elijah, punta ka ron. Mahal ko yung mag-ina. Ililigtas ko sila sa kanilang pagdarahop. Ililigtas ko sila sa sigalot ng buhay. Ililigtas ko sa panahon ng pandemic, hindi lang nito, noong pang araw may pandemic na eh. When we say pandemic, starvation and the spirit of death, maraming namamatay sa panahon ni Elijah dahil sa gutom, kabilang ang mag-inang ito. But then God sees their hearts. God, alam niya kung ano ang sitwasyon, kaya ang sabi ni Elijah, punta ka ron. May inihanda ako. Biyuda, magpapakain sa'yo. Si Elijah, pagdating niya ron, sabi niya, Lord, ba't ganun? Akala ko ang magpapakain sa akin ay talagang all out, pero ito, kakapiranggot na harina. Para bang nakaka-guilty, Panginoon, na ubusin ko pagkain nila, tapos sila wala. But then sabi ni Elijah, sumunod lang siya. At ang babae, sumunod din lang. And because of that, pinagpala ang buhay. Sumagot ang babae sa verse 12. Saksi si Yahweh ang iyong buhay na Diyos. Dito pa lang, faith have arise into the hearts of this woman. Ang sabi niya, buhay na Diyos. Hindi niya sinabi na nasaan ang Diyos sa panahon ng paghihirap. Hindi niya hinanap nasaan ang Diyos sa panahon ng struggles ng buhay. At that very moment, she was still in her mind. Buo pa rin ang isip niya that God will do something. Wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina. Sabi niya, paano ko makapagbibigay sa iyo? Wala akong pera. Pero parang ganito, what do you have? Turn it into cash. And this woman did it. Wala akong tinapay, wala kaming tira. Pero meron pa akong harina. Hindi naman nakakain ng harina. Lutuin mo para maging tinapay. At nung niluto, ibinigay. Ang sabi niya, namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. This woman was expecting for worse. Alam niya na wala na kami. Tests, trials, and troubles will come. Come and go lang lahat ng mga testing sa buhay. But remember, you are more than conqueror. Lagi mong iisipin, sa lahat ng testing, pagsubok, God is concerned to your life. May humingi nga sa buhay ni Pedro. Pero ang sabi ni Jesus, Pedro, hinihingi ka sa akin ni Satanas. Pero pinag-pray kita. Sabi ni Satanas, si Job. Kaya sabi ni Lord, subukin mo pero wag mo lang kunin ang buhay. God is concerned in every situation we're going through. Magulo ba ang family? Ang sabi niya, what must I do to be saved? Ano ang gagawin ko para maligtas? Kasi alam niya na ang lahat ng nasa bilanggo, kapag ito ay tumakas, buhay niya ang kapalit. Nung nawasak ang bilangguan, pinagkabilangguan kay Paul at Silas, ang sabi niya, anong gagawin ko para maligtas? Simple lang ang sabi ni Paul. Believe on the Lord Jesus Christ
you and your household shall be saved. Ikaw at ang buong mong sambayanan maliligtas. Kasi concern si Lord sa iyo at sa iyong pamilya, sa iyong mamahal sa buhay. And even your property, concern si Lord dyan. Kaya lahat ng meron ka, concern si Lord. You are under God's control. Everything that happens. Kasi walang mahirap, walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay, posible. Sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, imposible ang wala. Na kapag humingi ka sa Lord, sasabihin, sandali anak, wala pa ako niyan eh. Na kapag may kailangan ka sa Lord, sasabihin ng Lord, sa sandali lang, i-research ko pa kasi hindi ko pa alam yan eh. Walang ganon. Everything is in the hands of God. At nakita ko, walang namatay sa pagsunod niya sa Panginoon. Hindi namatay ang anak, hindi namatay ang biyuda, hindi namatay si Elijah nung sumunod sila sa Panginoon. Binigyan sila ng buhay, matiwasay. Binigyan sila ng buhay, higit pa sa iba, because of following God's order. Sino sa inyo? Lord, gusto ko pong sumunod sa order nyo. Lord, gusto ko pong lumakad ayon sa kalooban nyo. Mahirap kung mahirap, pero anong sabi ni Lord? Cheer up. Although in this world you might have tribulation, but cheer up. Magsaya ka, I have overcome the world. Magalak ka na pagtagumpayan ko na ang mundo. Eh dahil na pagtagumpayan ni Lord ang mundo, at si Lord ang nangunguna sa ating buhay, habang tayo sumusunod, lahat ng sagabal sa daraanan mo, nilinis na ni Lord. Sumunod ka lang. Yun ang mensahe rito. God's order. Tayo pong lahat ay tumayo. In our conclusion, ito po siya. Tayo ay binibigyan ni Lord ng choice o ng pagpili. Whether you choose to obey or not. Ang tanong lang ganito, ano ang magiging tugon mo sa Panginoon? What will your answer be? How do you respond to the choice that God is giving you? Are you going to obey? Are you going to doubt? O Lord, pag-iisipan ko muna. Before the world began, you are in His mind. Nandun ka na sa puso, nasa isip ka na ng Panginoon. Kasi nga may plano si Lord sa buhay mo. Ang yaman ay hindi sa pamamagitan ng dami ng pera. Ang yaman kapag may Jesus ka. You have everything. Masarap mabuhay na pag may Kristo sa puso. Masarap mabuhay pag lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Pastor, ang dami kong pinagdaan ng hirap. Ako rin. Si Kristo rin. In fact, hindi pa nga natin napagdaanan yung kamatayang tulad ng dinanas ni Jesus. But then ang sabi niya, I have overcome the world. I did it for you. Ginawa ko ito para sa iyo. Pinahintulutan ko na ipako ako sa krus para sa iyo. Pinahintulutan ko na ako ay hamakin para sa iyo. Pinahintulutan ko na ako ay bugbugin. Ipahiya, duraan, hubaran. Sabi ng Lord, para sa iyo, lahat ng yan is because and it is for you. At sa pagsunod sa Lord, it requires generosity. Generous in following God. All out tayo sa pagsuporta sa isa't isa. All out tayo sa pangangailangan ng isa't isa. Hindi lang dito. Basta kapatid sa Panginoon at sa mga mahal natin sa buhay at kakilala. At maging yung sino man na hindi kakilala hanggat mayroon, support them. And you will see God's blessing. Hindi mo alam na yung tinutulungan mo, padala pala ng Diyos na anghel. At pagkatapos yun pala ang magbibigay at magbabalik ng pangangailangan mo sa buhay. Kasi sabi ng Bible, ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo ito sa akin. Kung gano'n ang batas ng pag-ibig, huwag tayong magsawa. Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ibigay sa kapwa ang pangangailangan ng kapwa. At
lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. And we will enjoy the blessings of God. Ngayon, lalapit tayo sa Diyos. Lahat tayo may pangangailangan. Maaring hindi pera ang pangangailangan mo. Maaring ang kailangan mo, mabuo ang pamilya mo. O maaring ang kailangan mo ay kagandahan ng iyong kinabukasan. At hindi mo pwedeng ipagmalaki na ang pinagtatrabahuhan mo ngayon, yan ang magbibigay ng magandang future sa iyo, no? Dahil marami nang umisip ng gano'n, dumating ang pandemic na wala ng trabaho. Kaya yung iba na wala na ng pag-asa. But today, God is talking to us. Na sinasabi niya, ako lamang ang makapagbibigay at makapagdudulot sa iyo ng buhay na mayroong katiyakan sa hinaharap at buhay na walang hanggan. Today, lapit tayo sa Panginoon. And as an act ng ating paglapit sa Lord, inaanyayahan ko kayo, lapit tayo dito sa altar at dudulog lahat tayo sa Panginoon. Ilalapit natin ang sitwasyon natin sa Diyos. Ibulong mo lang sa Lord. Sige, lapit tayo at tayo mananalangin. Yung sitwasyon mo sa buhay, ibulong mo sa Lord. Sa totoo lang, Panginoon, wala akong katiyakan sa trabaho ko. Sa totoo lang, Lord, wala akong katiyakan sa anumang meron ako. But then, ito, Panginoon, aking pinapaubaya sa iyo. Kasi sa iyo, mayroong kaligtasan, may katiyakan. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, akin ting ina-acknowledge si Euterio Jinson Jr. Okay, pray ng Lord. Siyang father mo? Okay, salamat sa Lord. Purihin ng Diyos. Nakapag-produce ka, tatay, ng mga anak na talagang ito ay naglingkod sa Panginoon. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, bulong mo lang sa Lord na hindi mo na kailangan iparinig sa katabi mo. Maging open ka lang sa Lord. Ito ang nararamdaman mo, ito ang sitwasyon. Maaaring sabihin mo, Panginoon, nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay ko. Panginoon, hindi ko alam, Panginoon. Kung itong mayroon ako isang araw po, Panginoon, biglang mawala, hindi ko alam ang gagawin ko. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Nang bawat isa po, Panginoon, sa amin, ay nagkaroon ng daan na muling lumapit, Panginoon, sa iyo. Kasi kayo ang nagsabi, lahat ng nabibigatan, lumapit sa iyo. Sapagkat nasa iyo ang kagaanan ng buhay. Nasa iyo ang tugon ng lahat ng katanungan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang magandang kinabukasan. At ang alok mo sa amin, kami lumapit, Panginoon, sa inyo. Sa sandaling ito, kami lumalapit. Kasama ng mga kapatid kong narito. Alam mo yung kanila po, Panginoon, sitwasyon sa buhay. Sa oras na ito, pagkalooban mo sila ng kapayapaan. Kapayapaan ng kaisipan. At paglagak, Panginoon, ng kanilang buhay. At maging buhay sa hinaharap. Sa inyong mga kamay at sa inyong paanan. Hayaan nyo sa araw na ito, O Diyos, muli nilang maranasan, Panginoon, at maramdaman sa kanilang buhay na ang malasakit mo sa amin ay ganun na lang. Kasi kami mula, Panginoon, sa iyo at concern ka sa aming buhay, body, soul, and spirit. Mga pangangailangan namin sa araw-araw, ngayon, bukas, at magpakailanman, concern ka, O Diyos. But one thing is required, to have faith with you. Sumampalataya kami, Panginoon, sa inyo.
paniwalaan, Panginoon, na may magagawa ka at sumunod, Panginoon, sa iyong pinag-uutos na hindi namin titignan na kapag nagbigay kami ay mawalan kami tulad ng biyudang ito. Ibinigay niya, Panginoon, dahil sa pangako mo na hindi mo siya pagkukulangin. And it happened because of life of faith. Lord, dalayan ko sa bawat isa narito. Hindi mong personal. And that is the declaration of faith. Telling that God is so good to your life. Simulan natin, mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak ko sa iyong kamay. Sige, sabihin ko sa Panginoon. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko kabutihan ng Diyos. Sabihin mo, declare it, tapat ka, Lord. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakay. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko That is your declaration. kabutihan. Whatever things may come, I will still sing the goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakay. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Ang tinig mo, O Diyos, Ang tinig ko siyang gabay sa kasakitan. At nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. ay mabuti. Ay mabuti magpakay. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko kabutihan. May the goodness of God and His blessing rest upon each one of us in Jesus' name. Amen.